ng ating Panginoon. Ang lahat po ay magsilhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Halina mga minamahal ko, tuwiran niyong namnamin, damhin na tuwiran. Diyos na hindi niyo masisilayan, subalit saksi sa lahat ng kaganapan sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos, Angel? Di mo man gustuhin kapag kailangan ito yung tupdin, kikilos at kikilos ka rin. Kaya ipagpaumanhin kung muli ako ay nahuli sa inyo, mga mahal na kapatid ko. Buhay po ba ang Diyos? Habang pinagsusumakitan mong tupdin at gawin ng para sa kabanalan, para ka namang inaakay, inaaya ng kalaban, para ikay tuksuhin na magalit, magdamdam, mayamot, at tumalikod. Subalit kapag ang Ama ang iyong pinaniwalaan, pinagtiwalaan, pinagtibay sa iyong kalooban, ang pagluha mo'y pinaparam, ang lumbay mo'y inaaliw niyang tuwiran, at patuloy niyang sasabihin sa iyo, anak ikay, lumaban. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Yan, Angel, lagi kang masaya, ha? Ganda ng ngiti mo. Anak, ano? Buhay ba ang Diyos? Nakatulog ka ba? Nakakain ka ba? Masaya ka? Yan, ganyan ang buhay. Ang sabi nga, ang pera ay makikita,
Ang bagay ay mahahanap, ngunit ang kapanatagan at kagalakan sa Diyos mo lamang masusumpungan. Magpasalamat kayo. Patuloy kayong magpuri sa Ama. Kayong mga kinukulang sa kabuhayan, ngunit may lakas at kalusugan kayo. Sa simpleng sakit ninyo, maraming pamamaraan ng Ama. Kung yung malalim ay nahuhukay niya at nabubunot niya para ipakita at patotohanan siyang tunay na manggagamot. Habang may panahon, habang nabubuhay ka, habang may hininga, lumaban at umasa ka. Iyon ang sa tuwinang habilin niya. Kaya't binibigyan niya ng tapang, katatagan, pagtitibay at lakas ang kanyang mga anak. Kung itong mawawala, hindi mo kayang labanan. Hindi ka makalalaban sa hamon ng buhay. Kaya't magalak, magpuri, magpasalamat sa Ama kapag pinagpala ka niya ng liwanag ng kaisipan, pinagpala ka ng pangunawang tuwiran, pinagpala ka ng tapang na kalooban, pinagpala ka ng katatagan ng loob, at pagpapalang espiritual, na salat ka man sa yamang pangkalupaan, ngunit mayaman ka sa pang-espiritual na pamumuhay. Magalak ka sapagkat tuwirang ito'y madarama mo sa biyaya ng Ama na pagpapalang galing mula sa Kanya. Yaw na nga ang kapayapaan at kasiglahan ng buhay na hindi kayang bayaran at bilhin, di kayang palitan ng anumang bagay. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ano nga ang pangalan mo, anak? Wow! Galing naman, sumasagot na siya. Ano? Maganda ka ba? Maganda? Maganda. Maganda siya. Masaya ka? Ayun, masaya siya. Si Angel, masaya din siya. Yan ang kaparaanan ng Ama upang ang mga naninimdim at nalulumbay na mga anak niya sa pagsubok nila, sa pagdalisay sa kanila na mga naglilingkod na nagsusumakit at nagsusumikap makapaglingkod, ang galak at kaikibat ng galak ay ang kapangyarihan niya. Yaon nga ang pamamaraan ng Ama upang maaliw ka sa mga pinagdaraanan mo sa buhay. Sapagkat kung walang ganyan, paano mo makikilala ang Diyos Ama? Kung walang ganyan, na natutupad, nagaganap at pinatutupad, pinagaganap, paano mong mapapadama na mahal mo siya at mahal ka niya? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, maliwanag nawa ninyong maunawaan, ang lahat ay may dahilan kung bakit naganap iyan sa iyong buhay. Laging alalahanin, hindi mo kayang arukin ang dahilan ng Ama. Di mo kayang unawain, di mo kayang liripin, ngunit pasubali, paaalam niya rin. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya mula sa awit, hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Diyos na si Yahweh, inyong paglingkurat katakutang lubha, upang di magalit, siya ay sambahin at magpakumbaba. Pagkat po't niya'y madaling sumiklab, papatay sa madla.
ang mga nilikhang sa kanya'y dudulog upang pakalinga ay may tuturing na sadyang mapalad sa balat ng lupa. Pawang katotohanan, mga anak niyang sa tuwina'y dumudulog na lubusan, nataglay nila ang kababaan ng kalooban at tapat naman din nilang tinitingnan, tinitingala ang kanyang magagawa. Tuwiran ngang nagpapasaya, nagpapaligaya ng damdamin nila, sa kabila man ng bakit nangyari ito at bakit pinatupad ito at bakit ito'y nararanasan ko. Ang tugon ng Ama sa'yo, anak, may dahilan ako. Lagi niyong tatandaan, ibang magplano ang Ama, kaya't ibigay niyo sa Kanya ang inyong magbubuting hangarin, layunin, at siyang pabayaan niyong kumilos at maghintay kayo ng pagpapatupad niya sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, kahit na ikaw, tao, may dinaranas sa sariling buhay mo, kaya mong umaliw at makaliw ng kapwa mo kapag Ama ang kapiling mo. Sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, dagok man sa buhay mo, laging tatandaan, kasama mo'y ako. Yaw nang sa tuwin ay habilin sa bawat anak niya upang hindi manimdim at di matalo ng suliranin. Sapagkat ang Amang matibay manindigan at manuntunan ay tapat, siyang iyong dapat nasandigan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadya nga pag pinaghawakan mo, makakaya mo. Pag pinagtiwalaan mo ang Panginoon, ipakakaya niya. Kahapon po pagkatapos ng gawain, hindi nga po ba't ako ay aalis, maglalakbay, at nakauwi nga po kami anong oras na. At natulog ako sa madaling salita ay mag-aalaunay 20 na. At nang mag-text ang anak ko, Ma, nandito na po. Yung manugang ko po, nakababa na siya sa, sige ka ako anak, tutulog na ako. Kasi kararating ko lang din kani-kanina at naglikpit lang ako para matulog ako, pagising ko, walang kalat sa mata ko. At pagkatapos ay nagising ka rin ng maaga, sapagkat may lalakarin ka na namang panibagot iba. Sino nga kaya ang kasama mo sa lahat ng lakad mo? Sino nga kaya ang kasama mo sa lahat ng tinutunguhan mo? Kung wala siya, hindi mo kakayanin. Kung hindi sa kanya, wala kang kakayahan. Kaya't lagi niyo siyang asahan, di niyo man nakikita. Patutotohanan niyang kapiling niyo siya. Yaw Espiritu ng Ama, buhay kahit kaninong anak niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Diyos, angel. Mabuti ba ang Diyos? Kaya lagi mong tatandaan, may magagawa siya sa'yo. Mabuti, dakila, at tapat kanino man. Kaya anak, laban. Ikaw mismo ang makakadama, makakakilala sa Diyos na di mo nakikita, ngunit nagpapatatag, nagpapatibay ng loob mo para magtiwala ka sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kung ang bulaklak na pamumukadkad ng Ama, nabubuka niya, tulad ng sunflower na nasa ulo ng anak mo, kahit ito'y artificial lamang. Ibig sabihin, kahit ang utak ng tao ay kayang ibalik sa normal ang naging abnormal. Tulad nga ng sinambit niyang maliwanag sa pamamagitan ng kanyang espiritu na hindi nakita ng tao kung paano nagturan. Kung ang bundok, kaya kong tibagin. Ang dagat, kaya kong hawiin. Ang lupa,
kaya kong pagbitakin. Ang bungo, kaya kong sibakin. Ang bukol, kaya kong durugin. Ang gusot, kaya kong ayusin. Ang liko, kaya kong ituwid. Baluktot man, kaya kong iyunat. Yan ang salita na marapat niyong pagnilayan. Kaya't habang may buhay, kung bubuhayin ka, may mga pamamaraan. Ang may pandinig ay nakarinig. Wika nga, habang humihinga ang tao, may pag-asa ang buhay nito. Sapagkat kung ang patay ay maaring buhayin ng tagabuhay at tagabuhay man din, na di mamamatay tulad ng nilalang, kaya't sa kanya man hawakan, sa kanya manahan. Sa aral niyang mainam at matibay, doon magtiwalang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag naalala mo ang sakit mo at naiiyak ka na, gunitain mo may Diyos ka. Kapag naalala mo ang sino mang mahal mo sa buhay, naninimdim na lulumbay ka, higitin mo ang iyong hininga at dumulog ka sa Ama. Ang mabigat mong damdamin, pagagaanin niya. Ang namiminto mo ng pagkalumbay, ipaparam niya. Ang pagkabahala at pagkatakot mo'y iibsan niya upang idatal sa iyo ang lakas at tapang ng loob at kaisipan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Tuturuan kanya ng mabuting pangungusap, babahaginan kanya ng magagandang salita, ituturo niya sa iyo ang lahat ng tama at pakikita niya sa iyo ang mabubuti niyang gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Mula kay Lucas. At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Napakaganda nitong inunang pagbasa sa inyo. Ngunit simulan natin sa una. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Samantalang hindi pa niya alam na ito'y magbubuntis. Ngunit at pasubali ang espiritong nangusap sa bibig ng Maria at nagpuspos kay Elizabeth, nagkaugnay, nagkatama at parehas ang naging pandama. Yaon ang patuto ng Ama, ang nagkakaisa sa kanyang espiritu, nagkakadamahan niyan, nagkakaunawaan at nagkakaintindihan. Kaya naman, ang pagkilos ng espiritong taglay nila ay nag-uumapaw sa kanilang katauhan, nagpupumiglas sa gawa nilang kainaman, kabutihan at kahiwagaan sa mga katauhang may taglay na tuwiran. Kaya nga, taglay nyo ba'y banal na espiritu? Tinataglay nyo ba'y espiritu ng Ama? Magalak kayo, magpugay sa oras na ito. Ang lahat ay pinapaunawa at mapapaunawa sa inyo. Sa kabila man ng mga pinagdaraanan kayo sa buhay nyo, tuwirang alalahanin, may Diyos Ama kayo. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Maliwanag ang inyong narinig. Mapapalad kayo sa pagtitiwala niyong may kapwa-taong ginagamit sa inyo at pinagtitiwalaan niyong sila'y lingkod na turingan. Sila'y nakakatupad na di ganang sa kanila.
Sila'y nakapangungusap na di ganang sa kanila nagmula. Sila'y makatutupad, makagaganap sa ganang kalooban ng Ama at sa kapangyarihan niya na tinataglay ng bawat isa. Kaya't halina mga minamahal ko, tantuin niyong lubos ang tinuturan ko. Magnilay at magbulay kayo, mapagwawari-wari ninyo at mapagtatantong ganap ang salitang buhay, marapat sa inyo'y mabuhay. Ang may pandinig ay nakarinig. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya't ngayon, noon at magpakailanman, ang nag-uumapaw ang galak sa puso niya, nakapananambit ng mga inam at mabubuti sa kapwa nila, nakapagpapahayag ng mabubuting aral mula sa Ama, at nagpapatuto naman ang Ama ng mga salita nila ay pinatutupad niya. Magalak, magpuri kayong mga nagamit at ginagamit at patuloy na nagpapagamit, yamang ang gumamit sa inyo'y matuwid. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pawang katotohanan, ang bawat taglay ay espiritong banal. Salitang mainam na mumutawi na tuwiran sa bibig nila'y lumuluwal. Dinaratal, ninunukal, binibigkas na lubusan, upang sa tao'y ihayag, mayulat na wulubusan, ang may pandinig ay makarinig. Kaya nga, ang bawat kaisa at nakikiisa sa isang espiritu ng Ama na tulad noong una, mapagtatanto niyong lubos, buhay nga siya, at di sa inyo'y mawawalay. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa Kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakikita niya ang lakas ng Kanyang mga bisig upang doon patutuhanan niya siyang bisig nyo't kalasag, muog nyo't tanggulan, sandigang batong walang katibagan. Halina kayo, mga anak na iniibig at minamahal na lubusan, paniniwala at pagtitiwala nyo'y mabuhay na ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, sino ang magpapasibol ng tubig upang sumibol sa isang batis? Sino ang magpapaindayog ng tubig upang maging alon sa karagatan? Sinong magpapapatak ng ulan sa lupa upang mabasa ang nagbitak? Sino nga ang hahawi ng karagatan upang makatawid sa malalim ang nasang isadsyad? At sino nga ang titibag ng bundok na matatag at matibay, kundi yaong nagbuo at nagbigay sa lupa? O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Habang ikay may pagdalisay, palakasin ng Ama ang iyong loob kung kikilala ka't tatanggap. Mapapalakas niya nga ito sa pag-aatas at pagtuturan niya at wika niyang maliwanag. Espiritu ko, pumailan lang ka at tumungo saan manda kong layunin ko, at ang katauhang pasukin mo at lukuban, pasiglahin, palakasin. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naantok ka ba, Angel? Mamaya ka na matulog, ha? Mamaya ka na matulog.
Kayo namang mag-asawa, ang kinininyo't panaligan, irigalo na sa inyo ang katiwasayan ng kaisipan niya. Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nakikita ng Ama ang mga pamilyang nagkakaisa, nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamahalan, kaya't kapag sila'y nanambitan, dumulog, kung di pa mamamatay ang dinudulog at di pa yung takdat, hindi pa pamamaraan para mabawian ang buhay, may ibibigay pa siyang paraan. Kaya magdalak kayo at magpuri, kayong mga mag-asawang magagandang samahan, kayong mga pamilyang mabubuti ang samahan, kayong mga magpapamilya na kaisa ng Espiritu ng Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Yang panahon na yan, ang sarap matulog, ano? Parang hinahatak ang mata mo pag ganyan ang hangin. Para bagang sinasabi ng hangin sa'yo, matulog ka. Buhay ba ang Diyos? Ngunit makakatulog kaya ang isang nagugulumihana ng kaisipan? Kaya't sa Ama, hilingin ang kapanatagan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Pawang katotohanan. Tapat, totoo, dakila ang Diyos. Kaya nga, dakila ka, o aking Ama, kung paano ang langit ay nasisilayan, kung anong ulap na naging kulay, at pag nahawi mo, ito'y naging asol, napapaputi mo ang kalangitan sa ulap nilang taglay. Ikaw, Ama, may-ari ng buhay. Lahat ng nabuhay ay ikaw. Ang nagbigay ng buhay na taglay. Kaya't ikaw ay nagsasalarawan ng tunay. Ng kahiwagaan at kahimalaan. Dakila kang tunay, dakila kang tunay, tunay. Pumiyok eka. Yan ang boses ng tao. Maaring pumiyok, maaring ikpiyok. Ngunit ang Ama, di matatapilok, di mapipiyok, di mapipilantok. Buhay bang Ama? Kaya't kayong lahat, sama ay tumanggap, magtiwalang ganap. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tulad ng candy na yan, oh. Aba, nakalabas na siya. Oh, so. Have a blessed Sunday. Naangkin na namin Panginoon. Oh, bigay na natin kay Angel. Di naman marumi yan. Ayan. Oh. Oh. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Aba, meron pa. Oh, kunin mo ang isa. Sabi sa'yo, kumusta ka? Oh, choose positive.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kapag may nagbigay sa'yo sa hindi mo inaasahan, ano nararamdaman mo? Teka muna, wala pang sinabi kung anong tinanggap nyo. Kung ang binigay sa'yo'y tae, anong mararamdaman mo? Kapag binigay sa'yo'y bagay, anong mararamdaman mo? Masaya ka. Ano kaya sasabihin mo pag sinabi mo? Pag binigyan ka ng tae, ano sasabihin mo? Bastos ka. Walang hiya ka. Bakit mo binigay sa akin ang tae mo? Di ba? Tandaan ninyo, hindi lang tae ang baho at mabaho. Pag binalanghiya ka ng kapwa mo, para ka ng tinapunan ng tae. Binalanghiya ka, binaboy ka, di ba? Ngunit ang Ama, kailanman di niya gagawin yan sa inyo. Kaya, lagi niyo siyang asahang may magagawang maganda't mabuti sa buhay ninyo. Aba, talagang sinadya palang buksan niya. Nagkaparehas? Wala nga laman, pero yung nakasulat dyan sa may laman at saka ito parehas. O, hawakan mo. Yan. Paano nangyari yon? Sinadya? Hindi. Kundi yan ay nakapasok, nakaloob ng buksan ay iyan ang nangyari. Yan ang katotohanan. May ginagawa ang Ama na hindi nalalaman ng tao, ngunit may gagawin ng tao, alam lahat niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, magagawa ko pa kaya kang tumawa? Pag ako ay ganitong maraming problema, sabi ng tao. Sabi ng Ama, oo! Magagawa mo, anak, sapagkat akong magpapatawa sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Magagawa ko pa kaya makakain? Kung ganito, mayroon akong iniisip. Sabi, oo! Anak, ako isipin mo, buhay ba ang Diyos? Magagawa ko pa kayang magpakita sa taong asar na asar sa akin? Sabi ng Ama, lalong dapat mong gawin alang-alang sa akin upang aking masabi sa Kanya sa pamamagitan mo, bakit ba? May Diyos ka ba? Ba't ka naasar sa akin? Para matugunan ka niya kung bakit at ano ang dahilan. At kapag sinabi niya, kasi naiinggit ako sa iyo, sabihin mo, huwag kang mainggit, anak. Kapatid, kaibigan, maging sino ka man, may Diyos tayo. Pare-parehas lang ang buhay. May kamatayan, sa wakas at takdayan. Kaya, ano man ako ngayon, ano man kalagayan ko, huwag mo akong kainggitan. Pare-pares tayong mahal na mahal ng Ama. Maghintay ka ng para sa iyo. At kung ano nakamtan ko, maaaring kamtin mo rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Diyos ko! Kaya ko kayang patawarin ang gigil na gigil ako sa galit sa Kanya. Tugon muli ng Ama. Kaya mo! Alang-alang sa akin. Kapag nagawa mo yan, malulugod ako sa iyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di
ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Ang mga anak na nagmamahal sa magulang, lalo tigit matanda na, hindi na nila pinababatid ang lahat at mayroon silang hindi pinapapaalam. Sapagkat tinatarok nila ang kanilang magulang kung kayang tanggapin at unawain. Ngunit kung magkaminsan, may mga tao na madadaldal. Bakit kaya ganon? Bakit di nila ilaalam bago magsalita at sabihin? Dapat aarukin, tatalusin. Alam kaya niya? Naalaman na kaya? Ba't kaya ganyan ang tao? Ang mga nagmamahal na anak, ayaw pinapaalam. Gusto laging masaya ang magulang. Gusto laging masaya. May mga tao namang hindi na alam kung makasasakit sa magulang ng kapwa nila. Ganyan ang tao sa mundo. Kaya mapapalad ang mga anak na nagmamahal ng tapat sa magulang at magulang na tuwirang minamahal ng mga anak. Magala kayo, magpasalamat kayo kapag may mga anak kayo na mabubutit, mababait, gusto'y aliwin, pagalakin kayo at sayahin na lang. Subalit, kung di nyo dinaranas yan, humiling kayo sa Ama na maunawaan ang inyong mga anak at mahalin din kayo at mahalagahan. Oh, hilera kayo, hilera. Teka muna. Oh, okay. Oh, sige, hindi na kailangan itaas ganyan ng kamay. Ako na magbibigay. Sige. Oh, dito na. Walang tulakan, ha? Walang tulakan. Walang tulakan. Walang ilalagay sa tiyan. Hindi nabibigyan. Doon, wala na rin pupunta sa harap. Tapos na. Tapos na. Ha? Meron na kayong sarili, bang sa inyo, oh. Yan, matalino gumawa niyan. Oh. Yan. Yan. Oh, wala nang bata dyan. Oh. Ay, ito, bata pa ito. Batang damulag. Oh, batang damulag. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw,
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Kababaet! Oh, ikaw, sumalo ka. Oh. Ayan, sa iyo yan. Oh, ikaw, sumalo ka. Ayan. Oh, ayan. Oh, sa caps. Oh. Oh, ayan. Oh. Oh. Oh, sige, parte-parte kayo. Partihin mo sila, ha? Oh, sige. Oh, parte kayo. Oh, parte kayo. Kabait mo. Bait. Napakabait. Ang bait ano? Bait-bait. Napakabait. Buhay po ba ang Diyos? Sa totoo lang, mga bata kayo, kung marami lang, sa inyo na lahat, ano? Kaya lang, kailangan parte-partihin. Minsan, ganito lang yan. Para hindi manatili sa ganong pag-uugali, huwag mong pabayaan. Sapagkat, hindi niya alam na mali yun eh. Kaya itatama mo siya. Kung hindi pa rin siya makinig, kung wala pa rin siyang pakinggan, at patuloy pa rin siya, medyo kalusin mo na. Pag ayaw pa rin niyang pakalos, kinakalos mo na, hindi pa niya nararamdaman, iwanan mo na. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tama ba? Hambing sa isda, namimilmit ka, no? Ang tumuto ka ahas, bibigay mo ba yung pain mo? Hindi ba iaalis mo? Sapagkat ahas yung tumuto ka, yung kumukuha, ba't mo pa kakain yung... ano pang kakainin ng isda mo? Hindi ba alisin mo? Hahanapin mo yung isda at sa kanya mo iuumang. Kaya kung lahat ang nakahilera doon ay ahas, lilipat ka. Titingin ka doon sa may isda. Buhay ba ang Ama? Mayroon po ba kang ahas sa tubig? Kahit saan meron. Sa gubat, sa patag, sa tubig, sa bundok, sa burol, sa kuweba, lahat ng dako may ahas. Pati ugaling ahas. Meron din. Buhay ba ang Ama? Kaya sabi ng Ama, huwag mo kang ibigay sa baboy ang perlas, sapagkat yuyurakan lamang. Ibig sabihin, huwag mong ibigay sa ugaling asal baboy. Nangatain lang ang perlas na mainam, butil na salita ng Ama. Hindi niya ito pakikinabangan. Kaya nga, huwag sabihin ng tao, wala siyang pagbabago, di magbabago.
ang sumusunod, kumikilala sa Ama at susundan siya, mapagbabago niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat walang nananahan sa buong panahon maliban ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kadakilaan. At walang tunay na Diyos at ibang Diyos maliban siyang bumubuhay ng lahat ng may buhay. Kaya nga, huwag siyang yurakan, siya'y igalang, sambahin sa katotohanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kung hindi siya makikilala at di siya kinikilala, paanong magpapakilala? Kaya makikilala siya ng mga kumikilala, masusumpungan siya ng mga naghahanap sa Kanya, at matwid nilang matatahak ang landas na handog niya, sapagkat siya'y tapat kanino mang kanyang anak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Ang may pandinig, muli nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ikaw mismo masusuri mo ang sarili mo na binago ka ng Ama, na may mababago sa iyo at may binago siya. Sapagkat ikaw mismo kaya mong alamin kung anong naiba't na bago na sa sarili mo. Kaya't alamin mo rin kung ano pa di nagbabago para pabago mo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi mo kayang baguhin ang sarili mo at walang makapagpapabago sa iyo kahit na sino, maliban siyang nagbibigay pagbabago sa panahon at sa tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Ilang araw na lang bago magpasko? Oh, Pasko na, sinta ko, wala pa akong regalo. Sa iyong masasabi ko, kundi ang pag-ibig ko. Wala man ako bagay na alay sa'yo, subalit puso ko'y hinahandog ko. Kaya't huwag mong panimdiman ang bagay na di na idudulot na ibibigay ko. Maghintay ka lamang, ang lahat ay may takda, kung paano nang ika'y maisilang sa lupa. Lahat ay gagawin sa ikabubuti mo, kung ika'y patuloy na sa aking aasam, na mananalig at magtitiwala. Lahat sa'yo'y aking magagawa. Yan ang habilin ng Amang mapagpala. Ang may pandinig ay nakarinig. Bagay lang kung minsan ang hinihintay mong wala pang ibinigay sa'yo, ngunit ang buhay mo'y nasa iyo. Bagay na higit pang regalo sa'yo yan. Ang buhay mo, humihinga ka. Kaya, alalahanin sa tuwina ang istorya ng isang baboy na butot balat na, nabuhay pa rin dahil bubuhayin at nang patabain, aba, humigit pa sa magandang timbang. Kayo, kahit na ano pa, kayang gawin ng Ama. Huwag lang ang kasalanan. Hindi niya ito kayang sa inyo ay ituro at gawin. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat,
Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, halina kayo, mga mahal ko.